Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 5, may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito, mula sa mga ito ay umiwas ka, ang mga nagpapakita ng anyo ng kabanalan ay ang mga nagmamagaling na may relihiyosong asal, mukha silang makadiyos, ngunit ito ay isang panlabas na anyo lamang, ang kanilang relihiyon ay walang tunay na kapangyarihan na makikita sa hindi pagbabagong buhay nila, sinasabi nila ang tungkol sa Diyos, ngunit patuloy na namumuhay sa kasalanan, at kontento sila sa ganitong pamumuhay, kaya, ano ang simpleng definisyon ng kabanalan? Ito ay pamumuhay na nagpapakita ng katangian ng Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos, at paghahangad na parangalan at kalugdan siya sa lahat ng aspeto ng buhay. Mas simpleng definisyon ng kabanalan ay ganito, ang kabanalan ay hindi pagkakasala. Paano natin malalaman na si Jesus ay makadiyos? Dahil namuhay siya ng 33 taon sa lupa na hindi nagkasala. Sino ang pinakamakadiyos na tao sa inyong simbahan? Siya ang tao na may pinakakaunting kasalanan sa inyong simbahan. Sino ang pinaka hindi makadiyos na tao sa inyong simbahan? Siya ang tao na may pinakamaraming kasalanan. Unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9-10. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, mga tanging tao ng Diyos, upang ipahayag ang mga papuri ng tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang liwanag, na noong una ay hindi mga tao, ngunit ngayon ay mga tao ng Diyos, na hindi nakatagpo ng awa, ngunit ngayon ay nakatagpo ng awa. Maaari kong ipagmalaki ito tungkol sa buhay ni Jesus sa lupa. Hindi siya nagpakasabay sa ibang tao, hindi niya tinangka na maging katulad ng mga tao noong kanyang panahon, hindi niya tinangka na maging katulad ng mga tao sa lumang tipan, hindi tinangka ni Jesus na magkasya sa isang lugar, siya ay natatangi, si Jesus ang lumikha ng isang landas, isang bagong landas, isang landas patungo sa buhay na walang hanggan na maaari pa rin nating sundan hanggang ngayon, si Jesus ay hindi naparito sa lupa upang makibagay, siya ay nagsalita ng katotohanan at tanging katotohanan lamang, at iniiwasan siya ng mundo dahil dito, at kung ikaw ay nagsasalita ng katotohanan sa mundong ito, iiwasan ka rin ng mundo dahil dito, kinamuhian ng mundo si Jesus. Paano kaya kamumuhian ng mundo ang isa na dumating upang iligtas sila? Paano kaya kamumuhian ng mundo ang kordero ng Diyos? Paano kaya kamumuhian ng mundo ang isa na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa kapakanan ng iba, si Jesus Kristo, at kinamuhian siya ng mundo? Paano mo siya kamumuhian? Siya ang nagpunta sa krus at namatay para sa atin, siya ang nagdusa ng isang kakilakilabot at brutal na kamatayan sa krus, siya ang nagpawis na parang mga patak ng dugo sa hardin, siya ang lumakad sa tubig, siya ang nabautismuhan sa ilog Jordan, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang aking anak, na aking iniibig, at sa kanya ay ikinalulugod ko. Siya ang nagpagaling sa mga may sakit at nagbuhay ng mga patay. Lahat ng ginawa niya ay para sa kabutihan ng sangkatauhan, at kinamuhian siya ng mundong ito. Hindi tinangka ni Jesus na makibagay sa mundo, at nandito ako upang sabihin sa iyo na kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka magkikibagay at hindi mo dapat subukang magkibagay. Ang mundong ito ay nagpapalaganap ng kasalanan. Pinapabore nito ang kasalanan. Iyan ang katotohanan na ating kinabibilangan, isang mundong nagpapalaganap ng kasalanan. Ang etika at moralidad ng mundong ito ay iba sa etika ng Biblia. Bilang anak ng Diyos, hindi ka dapat magpasunod sa mundong ito. Bilang anak ng Diyos, ikaw ay magpasunod sa salita ng Diyos. Alam natin na ang Diyos ng mundong ito ay si Satanas. Kaya't alam natin na ang pagsang-ayon sa mundong ito ay katumbas ng pagsang-ayon kay Satanas. Bilang anak ng Diyos, kailangan mong asahan na ang iyong pananaw sa buhay ay iba sa mga hindi mananampalataya. Kaya hindi ka magkakasya dahil hindi ka pinamumunuan ng mundo. Pinamumunuan ka ng salita ng Diyos. At dahil dito, hindi ka kailanman mamahalin o tatanggapin ng mundo. Juan Kapitulo 15 versikulo 18-19. Kung kayo ay kinamumuhian ng mundo, alam ninyo na ako ay kinamuhian ng mundo bago kayo. Kung kayo ay mula sa mundo, mamahalin ng mundo ang sarili nitong mga tao. Ngunit dahil hindi kayo mula sa mundo, kundi pinili ko kayo mula sa mundo, kaya't kinamumuhian kayo ng mundo. Sa madaling salita, ang sinasabi ni Jesus ay kung ikaw ay katulad ni Jesus, kinamumuhian ka ng mundo. At kung hindi ka katulad ni Jesus, mamahalin ka ng mundo. Nakakalungkot na ang maraming simbahan ngayon ay nagpapakahirap upang magkasya. Ang mga simbahan na ito ay nais lamang tanggapin ng lipunan. Sinasabi nila na ginagawa nila ito sa ngalan ng pagmamahal at pagsasama para sa lahat ng tao. Ngunit, talaga bang pagmamahal ito upang isilid ang buong kongregasyon sa landas ng kapahamakan? Ang pagpapahintulot ng mga pamantayan ng Diyos sa moralidad upang hindi makasakit sa sinuman. Pag-iiwas sa mga bahagi ng Biblia upang umayon sa kanilang pangangailangan. Pag-iiwas sa mga bahagi ng Biblia upang maging inclusive. Ngayon, ang ating Biblia sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 5 ay nagsasabi na may isang grupo ng mga tao na may anyo ng kabanalan.
Ang grupong ito ay maiiwan sa panahon ng rapture, at kapag sila ay iniwan, isang bahagi sa kanila ay magugulat na sila ay iniwan dahil sa kanilang isipan, sila ay mga Kristiyano, at isang bahagi sa kanila ay hindi magugulat dahil alam nila na ang kanilang pamumuhay ay laban sa salita ng Diyos. Ang katotohanan ay, alam mo na may Diyos, at alam mo na ang Diyos na ito na umiiral ay siya ring Diyos na lumikha sa iyo. Alam mong ang Diyos ay walang hanggan. Alam mo na ang Diyos ay hindi nakikita at naruroon sa lahat ng lugar. Kaya't alam mo na ang Diyos ay nakatingin sa iyo. At alam mo rin na isang araw, hahatulan ka ng Diyos. Ang katotohanan ay, ang ilan sa inyo ay may mga batas ng Diyos, mayroon kayong Biblia, alam ninyo ang Biblia, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ng Biblia. Iyan mismo ang tinutukoy sa 2 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 5, na may anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. At tandaan, ang pinakamadaling definisyon ng isang buhay na makadiyos ay hindi pagkakasala. Ang buhay na makadiyos ay hindi pagkakaroon ng isang lihim na adiksyon na hindi alam ng iba. Ang buhay na makadiyos ay hindi pagkakaroon ng isang lihim na buhay na ginagawa mong pinakamahusay na itago. Ang buhay na makadiyos ay isang buhay lamang. Ang buhay na makadiyos ay hindi pandaraya sa iyong asawa. Ang buhay na makadiyos ay hindi pandaraya sa iyong asawa. Ang buhay na makadiyos ay hindi pagsangkot sa hindi tapat na mga gawain o panlilinlang, maging sa personal na relasyon o sa mga negosyong kasunduan. Ang buhay na makadiyos ay hindi pinapalakad ng makasariling ambisyon o walang humpay na paghahangad ng personal na kapakinabangan. Ang buhay na makadiyos ay hindi tinatampok ng kawalan ng integridad o hindi pagsunod sa mga moral na pamantayan ng Biblia. Ang buhay na makadiyos ay hindi nagtatampok ng galit, hinanakit, o hindi pagpapatawad sa iba. Ang buhay na makadiyos ay hindi tinutokso ng materialismo at ang walang katapusang paghahangad ng yaman at ari-arian. Ang buhay na makadiyos ay hindi tinutukoy sa pakikisalamuha sa sexual na kalaswan. Ang mga makadiyos ay patuloy na nabubuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos, nananatiling tapat at matatag. Ang kanilang buhay ay markado ng pagmamahal, kabab ang loob, at debosyon kay Kristo. Sa kabilang banda, ang mga hindi makadiyos ay patuloy sa kanilang paglabag, tinatangkilik ang mga makamundong pagnanasa at tinatanggihan ang katotohanan. Sila ay magiging bulag sa kanilang makasalanang layunin, hindi alam ang nalalapit na paghuhusga mula sa Diyos. Ano nga ba ang kabanalan? Ang kabanalan ay hindi isang mystical na kalidad. Hindi ito isang pakiramdam. Ang kabanalan ay hindi nakabase sa kung kaya mong mang-aral o kung ang isang tao ay may mga pampublikong talento. Ang mga pinakamakadiyos na tao ay maaaring mga ordinaryong santo na hindi kilala o pinapansin ng iba. Huwag mong gawing mali ang paniniwala na dahil ang isang tao ay may malaking tagasunod o may malaking platform o megachurch, ay makadiyos na siya. Ang kabanalan ay hindi tungkol sa paggawa ng mga milagro o kababalaghan. Ang kabanalan ay hindi pagkakasala. Ang kabanalan ay pamumuhay sa isang paraan na nagpapakita ng katangian ng Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi ito pamumuhay ng dobleng buhay. Hindi ito pamumuhay ng isang buhay na kapag may mga tao, at ibang buhay kapag wala ng tao. Iyan ang kabanalan. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay ganito lamang, lumapit ka gaya ng ikaw ay naruroon. Ngunit ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi, manatili ka kung anong ikaw ngayon. Lumapit ka gaya ng ikaw ay naruroon at ipanganak na muli. Kailan ang huling pagkakataon na nakarinig ka ng sermon tungkol sa bagong kapanganakan? Juan Kapitulo 3 versikulo 5 hanggang 8, King James Version. Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang isang tao ay ipanganak mula sa tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na sinabi ko sa iyo, kailangan mong ipanganak na muli. Ang hangin ay humihip kung saan ito ay nais, at naririnig mo ang tunog nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan ito pupunta. Gayon din ang bawat isa na ipinanganak ng Espiritu. Sinabi ni Jesus, kailangan mong ipanganak na muli. Ito ay isang bagay na kailangang gawin ng bawat isa sa mundo. Bakit? Ang dahilan ay dahil ang bawat isa na ipinanganak sa mundong ito ay ipinanganak sa kasalanan, at walang makakatakas sa kapangyarihan ng kasalanan maliban na dumaan sila sa tinatawag na pagkabuhay na muli. Nakakalungkot na ang maraming simbahan ngayon ay nagpapakahirap upang magkasya, at nakalimutan nila na tinawag sila ng Diyos bilang isang maharlikang pagkasaserdote. Nakalimutan nila ang kanilang pagiging natatangi, at ngayon ang tanging mahalaga sa kanila ay ang pagtanggap sa buong mundo. Kung pupunta ka sa ganitong simbahan, hinihikayat kita na maghanap ng iba na nangangaral at nagtuturo ng tunay na ebanghelyo at hindi isang binawasan, kasalanan na tinatanggap na ebanghelyo.
Sinabi ng Biblia sa Roma Kapitulo 12 versikulo 2, at huwag kayong magsiayon sa mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Huwag mong subukang maging katulad nila. Huwag mong gawing modelo ang kanilang buhay para sa iyo. Maraming bagay ang kailangang harapin natin sa mundong ito kahit tayo ay mga Kristiyano. Hindi mahalaga kung gaano tayo magdasal. Hindi mahalaga kung gaano karami ang binabasa nating Biblia. Ang mga bagay na ito ay tiyak na darating, ngunit kung paano tayo tumugon dito ang mahalaga. Bago ka magsimulang mawalan ng pag-asa, tandaan mo na hindi ka kailanman iiwan ng Diyos. Si Jesus ay nagsasalita sa kanyang mga disipulo tungkol sa mga bagay na kanilang haharapin sa mundo. Juan Kapitulo 16 versikulo 33. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa mundo, magkakaroon kayo ng kapigatian. Ngunit magsaya kayo. Napagtagumpayan ko ang mundo. Hindi ka kalilimutan ng Diyos. Ang Diyos ay palaging nariyan. Inilayo kanya sa mundo. Dinala kanya sa kanyang kaharian, at ikaw ay naligtas na. Huwag mong hayaang iparamdam ng dyablo sa iyo na ikaw ay walang halaga sa mundong ito. Ang iba ay maaaring gumagawa ng mga immoral at makasalanang bagay na nagbibigay sa kanila ng pera o kasikatan. Huwag mong ipagpapalit ang iyong pananampalataya para sa pera. Huwag mong talikuran ang Diyos upang makuha ang kasikatan at mahalin ng mundong ito.